na hinahatid namin sa inyo ang tawag nating Conscience Corner. At dito po natin kinakausap at nagtatanong kay Consul General Julius Torres tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas at malaman din kung ano ang point of view, sabihin natin, ng official point of view of the Philippines. So, without further ado mga kaibigan, please let's welcome to the program His Excellency Consul General Julius D. Torres. Hello sir, kamusta po? Ay, Alan, at isang mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig sa KPHI. Yes sir, alam nyo, may sasabihin lang ako bago tayo mag-umpisa sir. Nung nag-picnic kami nung Sabado at maraming lumapit sa akin at nagpapasalamat para dito sa Conscience Corner natin. At maraming nag-aabang dyan sir sa ating balita at informasyon na ibinibigay. Salamat at maraming nakikinig sa atin. Kala ko tayong dalawa lang talaga nag-uusap palagi. Well sir, yeah, it seems like it, pero maraming nakikinig sir. At sinasabi pa nila inaabangan talaga nila yung segment nyo. Salamat sa ating mga tagapag-abang. Yes sir. So anyway, ang pag-uusapan natin ngayon sir, you know, yung article tungkol dun sa yung pork barrel na sinasabi ngayon ng Senate at saka ng House of Representatives na ayaw na nilang ituloy ang kanilang pag-imbestiga. Ang mga tanong doon sir, ito, ano ba po ang magagawa natin bilang Pinoy, bilang citizens ng Pilipinas to let our representative know na hindi tayo agree na dapat ituloy ang investigasyon hanggang matapos to sir. Ano ba po ang pwede nating gawin? Marami tayong pwedeng gawin na Alan, no? Una-una ang sulatan ng ating mga mambabatas o kaya naman ay gamitin ang tinatawag na social media tulad ng Twitter, ng Facebook at email para ipaalam sa ating mambabatas kung ano talaga ang damdamin ng bayan, ano? Palagi ko, at saka dapat pagdating ng eleksyon talagang tatandaan natin kung ano mga nangyari para yung mga talagang hindi tumatalima sa kagustuhan ng kanilang mga constituents ay hindi na dapat ibalik sa pwesto. Kasi kailangan natin yan na may patuloy ang tuwid na daan na sinimulan ni Pangulong Pinoy, no? At kung makikita natin na lumilihis ng landas, ay dapat tulungan natin ang ating bansa, ang ating bayan, upang mapatama uli ng bansa. At kung palagay natin ay dapat ituloy yung investigasyon, ipaalam natin. Pero ako, sa aking sariling pananaw... Yes sir, please sir. Ang investigasyon na mga ganyan, no? Alam mo, ang dapat talagang gawain ng mga mambabatas ay gumawa ng batas, no? Totoo po yan, sir. Kung ito ang iimbestigahan, halimbawa, no, itong pork barrel, kasi hindi nila intensyon na baguhin ang batas tungkol dyan, eh. No? Kasi napakahalaga ng yung mga tinatawag na Priority Development Assistance Fund sa bawat mambabatas. Lalo na sa mga kongresista, no? Opo, sir. Mas mahalaga ito sa mga members ng House of Representatives, no? Dahil doon lang nila na ipapakita talaga ang kanilang pagkalinga sa kanilang distrito, no? Pero kailangan din na yung pondo na yon ay binibigay sa kanila na tinatawag nating pork barrel ay napupunta sa mga tamang proyekto. Kaya dapat talagang imbestigahan pag yung mga pondong yon ay napunta sa wala, no? Katulad nga itong kaso ni Napoles, no? Yes, sir. Napunta sa mga NGO na iba fictitious, no? Kung meron mang napunta sa proyekto ay napakaliit na halaga lamang. No, yun talaga kailangan imbestigahan yon. Pero kung dapat pang imbestigahan ng Senado o ng Kongreso, palagay ko overkill na naman yan, eh, no? Sa tingin nyo. Sa sariling pananaw, no? Pero talagang kailangan imbestigahan yon at kailangan tamaan kung sino ang tatamaan, no? Dahil ayon lang yon sa
sa tinatawag nating tuwid na daan, yung corruption-free society or government na tinataguyod natin ngayon. Kasi alam mo nga, ang laking pera talaga ang nawawala sa kaban ng bayan at sa dapat na mapunta sa mga proyektong kapakipakinabang ay napupunta lamang sa mga bulsa ng kung sino-sino, no? Sir, 10 Yun 10 billion pesos. Oo, yun na nagpapahirap sa ating bansa eh. Mhm. Kaya nga sabi ko nga, mayaman ang Pilipinas. Yung nga lang, ang daming kayamanan na nalulustay at napapariwara, no? Opo, sir. Oo. Pero talagang kailangan ituloy yung investigasyon na yun. Pero kung kailangan pang imbestigahan o ng Senado o magkakaroon sila ng, alam mo, madalas mag-imbestiga ang Senado eh. Palagi naman yan, sir. Sila naman in aid of legislation na tinatawag doon, no? Mhm. Meron silang pwedeng gawing batas upang baguhin ang mali. Mhm. Mhm. Itong Priority Development Assistance Fund, kahit ata si Pangulo ay nagsabi na hindi naman kailangan i-abolish yan, no? Kailangan lang itama ang paggamit, gawing transparent at gawing corruption-free, no? Yes, sir. Kaya dapat ituloy ang investigasyon ng DOJ o ng NBI kung sino man nag-iimbestiga dyan. Mhm. At kailangan patawan ng kaparusahan kung talagang malalamang guilty ang mga tao, knowingly guilty, ang ibang tao na nagpagamit dito sa kila Napoles, no? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. I'm glad na yun po ang inyong iniisip tungkol doon, sir. Kasi Oo. mahirap sikmurain. Isikmura yung nangyayari doon, sir. Parang suspecha na ang Senado at ang House of Representatives ay ayaw lang imbestigahin ang sarili nila. Yun, no? yun ang point, sir. Punto na marami na bakit yung iba ay ang bilis-bilis yung mag-imbestiga. Opo, sir. Itong sangkot ang ibang mga kasapi ng Senado at kasapi ng Kongreso Mhm. ay yung imbestigahin, no? Kasi nga hindi naman sila investigative body kung tutuusin. Legislative body nga ang Kongreso at ang Senado, no? Mhm. Mhm. Is they are there, they are paid by the people to make laws, no? Significant laws which will help the country, no? Mhm. So, Mhm. they turn themselves into, let's say, the Department of Justice or the National Bureau of Investigations or a common police precinct. They're not doing their jobs as legislators, no? Mhm. 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 Opo naman, sir. Andiyan yung balance dyan. Talagang magkakagulo yan. Totoo yan, magkakagulo. May sinabi ng ibang mga pinuno ng legislatura na magkakagulo, no? Of course, magkakabulgaran talaga yan, no? Siyempre naman, sir. Pwedeng ibulgar yan ng ibang sangay ng pamahalaan eh, no? Mhm. Tapos kung meron na talagang konkretong ebidensya at saka lang dapat ipresenta sa pamunuan na hindi lamang kay Pangulo kundi sa pamunuan ng Senado at pamunuan ng Kongreso, ng House of Representatives upang parusahan o disiplina yung mga kasapi nila na yun na nga na kasangkot dito sa tinatawag nating scam, no? Mhm. I see, sir. So, in short, sir, ang sinasabi nyo, definitely ituloy ang investigasyon. Definitely, let the proper department do their work. Oo. Tapos, at parusahan ang sino mang prove na guilty, no? And even if it comes down to the House, the Senate, kung may mga guilty doon, then let the axe fall where it may. Sabi nga ni Senador Chis Escudero, kung si Chief Justice nga napatalsik dahil lamang sa wrong declaration sa Statement of Assets and Liabilities, ano pa itong nilustay na perang napakalaki na di ba? Sabi mo pa, sir. Pero kung prosecute mo yung Senado bilang investigative body or ang isang committee sa House of Representatives, paano naman yung kanilang gawaing pagpapasa ng mga batas, no? Absolutely, sir. Isang tabi na naman at kailangan balansehin yun eh. Yung need for transparency should always be there, no? It should always be transparent. But whether to conduct a Senate inquiry, no? Mhm. Mhm. A blue ribbon inquiry or
a House inquiry, that's basically up to the leadership of the two legislative bodies, no? Ang mangyayari lang dyan, baka siyempre magkakabulgaran at magkakasiraan ng reputasyon. Pero may mapaparusahan ba kung kasi hindi naman iba naman yung Senate inquiry sa isang judicial inquiry, no? Yes, sir. Isang paglilitis, no? Yes, sir. Yes, sir. Preliminary investigation sa presinto. Iba yun eh. It will lead to prosecution, no? You're right, sir. Yung mga Senate inquiry, House inquiries, it leads to, it is done in aid of legislation, no? Meron bang kailangan batas upang ipigilin ang ganitong pangyayari? Marami ng batas tungkol sa laban sa korupsyon Di ba? Tama po yun, sir. Graft and corruption. Maraming tayong batas dyan. Ang problema yung pag-i-implement ng mga batas na yon. So bagamat, pero ano yan nasa pulso rin ng ng taong bayan yan, no? Kasi kailangan, kung ang taong bayan mahalaga sa kanilang malaman kaagad-agad at na palaging maidyaryo. Kasi usually yung mga investigation yan, televised yan Yes, sir. No? Yes, sir. Ang gusto nila, pag piyestahan yung ganong klaseng okay lang yun. Parang yung panunood natin sa mga nakaraang impeachment trials. Oh, yung kay Corona, sir. Nakatutok ako sa TV nun. Kay ERAP. Tapos yung kay GMA yata, meron din. No? Yung kay ERAP, tinape ko pa yun Yes, sir. I did. Pero ang kailangan kasi natin, maparusahan ang dapat parusahan at mawala yung ganitong klaseng mga practices. Kaya tama-tama lang yung I salute the whistleblowers, no? Yes, sir. Alam naman natin lahat na matagal nang nangyayari yan Diba? Kailangan talagang konkreto ebidensya at paparusahan ang dapat parusahan. Thank you very much, sir. I have to take a commercial break here, sir. Just a few minutes. Please hold the line. Itutuloy natin ang pinag-uusapan natin dito, sir. Maraming salamat, sir. Hold the line, please. We're gonna be back after these commercial messages, sir, mga kaibigan. Huwag kayong aalis, babalik tayo with the Conjance Corner. 96.7 FM, AM 1130 and OC 882, KPHI. The average person spends 90,000 hours at work over their lifetime. You could spend that time complaining